Magandang araw po mga beloved. So, July 15 po ngayon. Ang isa sa 7 deadly sins po natin ay sloth po. Ito yung katamaran, tamad, lazy. May sloth din na hayop na mabagal kumilos po. So, sa church, pag tamad ka, medyo mahirapan ka sa una. Pero pag ikaw po ay obedient, submissive po, lalo na sa mga namimino ng mga pastor, madali lang po. At lalo na sa salita po ng Diyos. Na pag ikaw ay tupa, yan po, so purihin po ang Panginoon. At saka, gusto ko sabihin, hindi po ako pastor. May mga nagme-message kasi nagpapapray at sa biyaya ng Diyos na papagtapatan ko po. Glory to God. At saka yung kahit po ako ang pray ng pray po sa inyo, pag hindi po kayo nagbabago rin, binabago niyo po yung sarili niyo, bali wala po yung prayers ko. Yung lang po gusto ko sabihin. At saka hindi ko man naintindihan yung prayer na hiningi ng isa, pero in general ko na lang po ginawa. No po, kasi wala kasing specific. Yan, at saka nakakaya po sa mga pastor po ng PMC Support Watch. Para ako ay mag-angkin po na pastor. At hindi po talaga ako pastor, no po. So, marami silang hirap na dinaanan para maging pastor, yan po. So, ako ay, kumbaga, nakasumpong lang ng biyaya mula po sa Panginoon. Purin po ang Panginoon. So, sa spiritual po, tamad sa pagsamba, kabagalan sa paglilingkod, pagdalo ng gawain sa mga events, boring para sa kanyang paglilingkod sa Diyos, tamad magbasa ng Bible, tamad makinig ng salita ng Diyos, tamad mag-pray, makisalamuha sa mga kapwa believers, wala sa puso or di niya ma-enjoy yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay para makamit ang eternal salvation, wala siyang pag-ibig sa Diyos or wala siyang pakialam sa spiritual na relasyon sa Diyos, ayaw ng responsibility sa church, nadalo lang sa pagsamba, kumbaga sa pagsamba, seasonal followers, kumbaga, yan po. So, tsaka pag may mga anniversary lang po, tamad mag-akay, magpatotoo. So, po rin po ang Panginoon. Kaya, sorry talaga, yan po sa iba na, yung nga, di ba, may naunang nahuli at may nahuling nauna. Kasi baka yung iba ay, kumbaga, naging na lang, traditional na lang sa kanila paglilingkod. Hindi sila naging spiritually attached po sa Panginoon. Kaya, naunahan sila ng mga bata pa sa kanila. Kumbaga, bago pa lang po sa faith. Yeah, kasi marami ko na talaga mga kabataan. Iba nga nagsasabi pa sa akin, sis, nasa Bible school na ako, nasa Marikina na ako, congratulations po. So, glory to God. Sa secular naman po, tamad. Kahit nabigyan ng opportunity, tamad po. Walang pake, bahala na sistema, niya na habit, walang direksyon ng buhay, walang plano. Yan, asa lang ng asa sa iba. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. Lalo na yung, sama natin yung, di ba, yung mga gumagawa ng katiwalian na hindi na pinaghirapan. So, katamaran at mapupunta syempre sa masama. Lahat po yan ay may consequence po. Na po, kahit nga sa spiritual, pag ikaw ay tamad na magpatotoo, mag-akay, sumamba, paano ka makakarating ng langit yan? Di ba po? So, tamad magpakabanal or kumbaga tamad gumawa ng kalooban po ng Panginoon. Po rin po Panginoon. Ito po yung konti lang to, bilisan natin. So, parable of the 10 virgins, diba, sa Matthew 25, 1-13, ito po yung 5 nakapasok, yung 5 na iwanan, nakatulog. So, yun po yung sa paglilingkod natin na baka, di ba, sabi nga, dapat wag kang hubad. Yan, lagi kang handa, watch and pray po. So, parable of the talents, sinama ko rin. Sa Matthew 25, 24-29, ito po kasi pagkakatiwala. Sa lahat po na binigay sa atin, businessman yan, sa trabaho mo, kung saan mo dinadala. Sa mga leader, yung mga tithes and offering po, saan ba napupunta? So, kumbaga, pagka sila'y masipag na mag-ano po sa mga tithes and offering, kung saan talaga pinag-iisipan ba, tsaka syempre, prayers, hingin ka ng karunuhan sa Panginoon, saan mo dadalhin yan. So, yun po yung, kasi diba sa parable of the talents na yung isa, tinago niya lang, hindi man niya lang pinasok sa bangko, diba yung sabi doon. Yun po, kaya wala nangyari, yun po. So, ganyan ng Panginoon pagka ikaw ay wala kang ginagawa sa buhay mo,
yan, binigyan ka, marami kang kaloob, pero hindi mo naman ginamit sa tama, babawiin ng Diyos sa'yo. Purihin po ang Panginoon, ibibigay nga sa iba na, sabi nga kasi, it's not the, yung, ano mo, ability, it's the availability po. So, purihin po ang Panginoon. At, sa Apocalypse 3:16, saglit lang po, di ko mabasa. Kaya dahil ikaw ay malahini nga, hindi mainit o malamig man, ay susuka kita mula sa aking bibig. Yan, sorry po. So, yung mga tinatamad na siguro paglilingkod, no po, yun nga yung hindi may init o malamig man, isusuko po ng Panginoon. Kaya dapat lagi po tayong mainit sa paglilingkod. Ako talaga, aminado ko. Ngayon, hirap na ako talaga. Pero, lagi ako everyday talaga, Lord, sorry. Yan po, devotion, bagsak na ako dyan. Yan po. So, pray po, Panginoon, Kawikaan 6:9-11, hanggang kailang kahihigarian o tamad, kailang kababangon sa iyong pagkakatulog, kaunting pagtulog, kaunting pag-itlip, kaunting paghalukip ng mga kamay upang magpahingalay. Sa gayoy karukhaan, ang karukaan ay darating sa iyo na parang magnanakaw, at ang kasalatan na parang lalaki may sandata. Yan po. Alam ko kasalatan, kahirapan, yun po. So kaya napakahirap ng tamad. Yan po. Dahil wala kang magandang kahihinatnan, no po. So Mateo 7:19, bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. So kasama yung mga tamad dyan kasi 7 deadly sins, di ba? So, kawikaan, kasi nga pagka tayo po ay, yung nga, wala talaga tayong parang, hindi naman, sabi mo, pangit kasi walang silbi sa Panginoon. Pero, ay yung pagkakatiwala po kasi ng binigay ng Panginoon sa atin, dapat po talaga, ay lagi puno-puno ng pag-ibig. Yan po. Dahil ang Diyos ay, lahat binibigay sa atin, binigay nga si Kristo, di ba? Pero ayaw mo pang tanggapin. O, di ba, tinatamad ka pang tumanggap ng salvation, ay ano mangyayari sa'yo? Purihin po ang Panginoon. Kawikaan 31:27, kanyang tinitingnan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan, at hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Ako personally po talaga, galit ako sa tamad. Yan po, galit ako sa madamot, sa tamad. Yan, number 1 sa akin, madamot. Yan. Kasi nga hindi kami pinalaki talaga sa katamaran. Purihin po ang Panginoon. Kaya sobrang kung ano man ako, binibigay ko yung credit po talaga sa magulang ko, sa nanay ko. Yan, purihin po, Panginoon. Kaya yung ano dyan ay dapat tayo, lalo na mga nanay, titingnan mo yung sambayanan mo, di ba, na napaka sarap pag ang buong family mo naglilingkod po sa Diyos. Yan, kasi, syempre, masaya, lahat kayo papasok ng langit po. Purihin po, Panginoon. So, eto po kasi kahapon gluttony tayo. Exodus 34:14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay Diyos na mapanibughuin. So, di ba gluttony po, ang Diyos ay seloso. Kaya napakahirap pagka ikaw ay merong Diyos na iba. Yan po, may mga Diyos-Diyosan, kakayamanan mo, yan, mga ari-arian mo, o kaya sarili mo, di ba? So, napakahirap po. Mateo 6:24, wala makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa kayamanan, sa Diyos at sa kayamanan. Pupurihin po, Panginoon, na hindi talaga pwede po. Kailangan talaga. Kaya yung mga mayayaman nga, di ba, hindi natin alam. Ang Diyos sila po nakakaalam. Pero sana kabagan po sila ng Panginoon na makasumpong sila ng kumbaga ng biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos, yun po dumating sa kanila, na makarinig sila ng salita ng Diyos, tunay na dalisay na salita po ng Diyos yan, at makatanggap sila ng salvation po. May ko, diba, yung isang faith, 4 na asawa, basta daw pantay ang binibigay ay okay yun, pero hindi po yung totoo. I mean, para sa akin, kalokohan po yun na maging pantay po yung puso natin. Yan, kaya yung mga
matako sa babae, matako sa lalaki. Yan, syempre, ayaw ng ano yan. Gluttony nga, ano yan, parang ano ka, kumbaga parang addict ka na or kalabisan na nga. Yun po, ano, over excess na nga, yan po. So, napaka masama po yun na talagang sobra-sobra. Yan po. Kalabisan. Walang, at ito pala, sorry po. Lucas 9:23, ito alam na natin at sinabi niya sa lahat kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kaya dapat talaga ay dumanggi tayo sa ating sarili po. Pag natanggihan mo na yan, nagawa mo ng yung love God above all, napakadali na lang mga susunod po. Yan, hindi ka na mahirap pa magdesisyon. Napupurin po, Panginoon, mahal tayo ng Diyos, wag nating isugal po ang eternal salvation kumpara sa eternal fire o judgment po. At saka yung makikilala mo syempre ang tunay na iglesia sa bunga at katapatan po ng leader. So, wag tayong magkamali po sa pagpili kasi ito po ay eternal salvation. Yung lagi nilang sinasabi, Matthew 16:18, lagi ko sinasabi din na yung Hades hindi makakapanaig sa kanyang iglesia kasi nga ay banal na. So, sa biyaya na Diyos sa church po, pinapabanal ang mga kapatid, bawat isa sa amin, yan, may mga pastor talaga na nag-aalaga, kaya tambak ang mga gawain. Wala ka nang ano para ikaw ay maging idol po. So, purihin po, Panginoon, tumanggap po tayo ng kaligtasan habang ito po yung panahon ng biyaya. Ano po, wag tayong madaya po ni Satanas. No po, purihin po ang Panginoon. So, God bless us all. Yan, see you ulit sa another 7 deadly sins po. Salamat po. Glory to God.